May nabasa ko na isang post tungkol dito sa paksang ito. Tinatanong niya kung ligtas ka na ba, posible pa ba o maaari pa bang mawala o mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kapatid, baka isa ka sa mga nagtatanong o may katanungan tungkol sa paksang ito, tungkol sa bagay na ito. Baka isa ka sa mga natatakot, nangangamba o nag-aalala na baka mangyayari sa iyo ang ganitong bagay. Kaya naman sa video ito, alamin natin yan. Balikan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, sapagkat dito lamang natin malalaman ang lahat ng katotohanan. Hindi mula sa akin, hindi mula sa opinyon ng tao, kundi mula sa salita ng Diyos na buhay, totoo at makapangyarihan. Una sa lahat, ano bang aklat ng buhay? Sa Biblia, ito ay talaan ng Diyos ng mga tumanggap at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sinabi mismo sa Revelation chapter 3 verse 5, ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ibig sabihin, ang mga pangalan na nasa aklat ng buhay ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Hindi ito reward ng mabubuting gawa. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. At napakalinaw ng katotohanan, kapatid. Kilala ng Diyos ang tunay na sa Kanya sa simula pa lamang. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, kilala ng Panginoon ang mga sa Kanya. Hindi nalilito ang Diyos. Hindi siya nagkakamali. Hindi siya nag-i-edit ng listahan dahil sa pagkakamali lamang ng tao. Pakinggan mo ito, kapatid. Sa John chapter 10 verse 27 to 29, sabi doon, sinabi ni Jesus, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak at walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Ibig sabihin, kung walang makakaagaw, ibig sabihin pati ikaw, hindi mo kayang alisin ang sarili mo mula sa ating Panginoong Jesucristo, mula sa ating Diyos, kapag ikaw ay tunay na sa Kanya. Merong iba sinasabi na, paano yung kasalanan? Paano kapag nagkakamali pa din? Ngunit kapatid, hindi po lisensya ang biyaya para magkasala. Hindi ibig sabihin na pwede kang mamuhay sa kasalanan. Hindi, kapatid. Dahil ang tunay na ligtas ay binabago ng Diyos. Hindi perpekto pero may pagsisisi, may paglago at may pananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa mga mabubuting gawa mo. Nakabase ito sa finished work ni Jesus Christ. Sabi sa John chapter 5 verse 24, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan at hindi nahahatulan. At sabi pa sa Ephesians chapter 1 verse 13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo kahit pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang mga tunay na mananampalataya ay tinatakan ng Espiritu Santo bilang katiyakan ng mana. Ang tatak ng Diyos ay hindi temporary, kapatid. Dahil kapag ang Diyos na nagtatak, siya rin ang nag-iingat sa mga ito. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nababalot ng takot na baka mawala ang kaligtasan nila dahil sa pressure, comparison, at condemnation. Pero malinaw ang paalala sa Romans chapter 8, verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuano, ang mga may kapangyarihan, ang kasalukuyan man o ang hinaharap, ang kataas-taasan, ang kailaliman ng alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ano ang tamang response natin dito, kapatid? Hindi po takot, kundi pananampalataya at tapat na pagsunod. Kung tunay kang ligtas, magbubunga ng magandang bagay ang lahat ng ito sa buhay mo. Hindi para manatili kang ligtas, kundi dahil ikaw ay ligtas na. Kapatid, kung may duda ka ngayon, lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagtataboy ng lumalapit sa Kanya. Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, hawak ng Diyos, kapatid. Hawak ka ng Diyos at hindi ka kailanman mawawala. Amen?